Praise God, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naiyahan po lahat na tumayo na at sisimulan na po tayo sa ating gawain. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po humingi ng patnubay mula sa ating Panginoon. O hallelujah, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Sa nagdaang linggo, Panginoon, ay patuloy mo kaming sinamahan, patuloy mo kaming iningatan, ginabayan, Panginoon, sa aming mga buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil iniligtas mo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon, Lord God. Hindi mo pinahintulutan na kami magkasakit o mapahamak, Panginoon, Lord God, sa nagdaang linggo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo ito sa amin, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, Lord God, salamat, O Diyos, sa paulang umagang ito, Panginoon, Lord God. Alam namin na pagpapala ito mula sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, patuloy kami sasamba sa iyo, Panginoon, Lord God. Anumang panahon, Panginoon, Lord God. Anumang sitwasyon na mayroon kami, Panginoon, Lord God. Anumang nararanasan namin sa oras na ito, patuloy ka namin pasasalamatan, patuloy ka namin sasambahin. Walang dahilan upang hindi ka namin pasalamatan, upang hindi ka namin sambahin, upang hindi ka namin dakilarin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, Lord God. Dahil naririto kami, Panginoon, Lord God. Malaya kami makapagpuri sa iyo. May kagalakan kami, Panginoon, Lord God. Oh, hallelujah. At sa oras na ito, Panginoon, Lord God, buksan mong puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Huwag mong hayaan, Panginoon, Lord God, na madistract sila ng mga bagay na kanilang iniisip, Panginoon, Lord God. Kanilang mga alalahanin, Panginoon, Lord God. Isang tabi mo ito sa kanilang isipan, Panginoon, Lord God. At naisip lamang nila ay ikaw, Panginoon, Lord God, sa oras na ito. Ikaw lamang ang aming makita, ikaw lamang ang aming mapapurihan, Panginoon, Lord God. Ikaw lamang ang aming maisip sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. Ang iyong kaluwalhatian ay bumangon sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. Kasama ng iyong mga anghel, Panginoon, Lord God, na kami aawit sa iyo, kami magpapasalamat sa iyo, kami magpupuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Open the gates of heaven, Panginoon, Lord God, at maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong pagsama, Panginoon, Lord God, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon, Lord God. Maranasan namin ang flow ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon. And we pray, Panginoon, Lord God, na ang gawa ng kaaway ay wala sa lugar na ito, Panginoon, Lord God. Nang sa gayon, kami malaya, kami masaya, kami masigla ng mga pagpupuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, Lord God. We love you, Lord. Maraming salamat. At sa iyo lamang po ang papuri pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang talata mula sa Hebreo 12, talata 28. Sabi po dito, kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya at na hindi nayayani. Sambahin natin siya na parang sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. So, sa oras po na, di ba, ang daming nangyayari sa paligid natin. Ang dami po nating nababalitaan, ang daming nag-aalala. Yung iba nga po parang ayaw nang papasukin yung mga bata sa school dahil nangangamba sila na baka anong mangyari sa anak nila. Pero sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayani. So, ang security natin is nasa Panginoon lang. So, ang pagtitiwala natin ay dapat natin ibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo po imawit sa oras na ito, pumaragas ang pagpapala. Thank you, Lord. Hallelujah. Awitin po natin. Ang Diyos na aangat ang buhay ko. Sabi mo yung sa katabi mo. Ang Diyos na sasagana ang buhay ko.
Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil naman ka namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Hanggang sa pinupula. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan man tayo maaaring hanggang sa pinupula. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iyakan. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan man tayo umaabot hanggang sa pinupula. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iyakan. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iyakan. Pagkas tayo habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iyakan. Hallelujah, thank you, Lord. Mapabuhay ka akong nalilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, we love you, Lord. Napakabuti mo. Sapat at higit pa ang iyong pag-ibig sa atin, Panginoon. At salamat, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Luwalhati. Anong pangalan, Panginoon? O salamat sa buhay na ibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Worship you, Lord. Oh, hallelujah. Yakapin mo kami.
mo, kami iyong anak. Sa suka, di mapupunan, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailanman. Lumalangis, umaabang, kagandahang loob na sa aming likas. Di akalain, tulad
worship you. Hallelujah. Wala ka namin pupurihin, Panginoon. Lagi namin itataas ang iyong pangalan sa pag-ikaw. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Nais mapagmasdan ang iyong mukha. Gawin mo ang ulan. Nais masilayan kalwalhatian mo. Dalangin ko makita ka. Nais mapagmasdan ang iyong mukha. Gawin mo ang ulan. Nais masilayan kalwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka. Nais mapagmasdan ang iyong mukha. Gawin mo ang ulan. Nais masilayan kalwalhatian mo. Lagi
Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Napakabuti mo sa amin. Ang sarap sa iyong presensya, Panginoon, Lord God. Kami may kapayapaan, Panginoon. Kami may pag-asa. Kami may buhay, Panginoon. Salamat naman. Oh, hallelujah. Sarap manatili sa iyong presensya, Panginoon. Lahat ng alalahan namin, lahat ng pagsubok namin ay nawawala sa piling mo, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Kulang ang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Kabuti mo, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya walang sawa kami magpupuri sa iyo. Walang sawa kami magpapasalamat sa iyo. Hanggang kami may buhay, kami may lakas, kami may pag-asa, Panginoon. Pasasalamatan ka namin. Oh, salamat, Ama. Salamat, 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 salamat. Thank you, Jesus. Thank you, hallelujah. Kasi lamang namin ibibigay ang pinakamataas na pagpuri kasi sa mga kapatid sa iyo lamang ako. Sa pangalan ng Jesus. Lahat ay sa iyo. Amen. Hallelujah. Yan po. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay? Amen. Basahin ko lang po sa Matthew 6 verse 19 to 21. Hindi ko na po pinuha. Do not store up yourselves treasures on earth, but store up yourselves treasures in heaven. For where your treasure is, there your heart be also. Ngayon po ang tanong mga kapatid, nasaan ang puso po natin? Hindi ko po sinabing nababayaran ng ating kaligtasan, hindi ko rin naman po nasasabing binabayaran natin ang pagpasok natin sa langit sa verse po na binasa po natin. Pero ang question po sa atin ng Panginoon sa umaga po ito, nasaan ang ating puso? Dahil kung nasaan ang treasure po natin, nandoon ang ating puso. Tingin po ng mga tao, pagka nagbibigay po tayo yung nawawalan, tayo yung nagle-let go, tayo yung, kumbaga, subtraction po sa atin. Tingin natin laging we are losing something. Di ba pagka iba nagbibigay sila, parang, ay nawalan ako ng bahagi ko. Pero sa mata po ng Panginoon, ang pagbibigay po, hindi po ito kabawasan. Hindi po ito subtraction, hindi po ito yung equation ni Lord sa pagbibigay. Alam niyo po pag si Lord nagbibigay, pagka sa paningin ng Panginoon, ang pagbibigay po, hindi po siya yung about sa subtraction, kundi about po ito sa multiplication. So, ibig sabihin, pagka nagbibigay po tayo, hindi tayo nababawasan kung hindi nadadagdagan po tayo. Baliktad po sa harapan ng Panginoon ang pagbibigay. Kasi po sa ating mga tao, sa tingin natin, lagi na lang tayo nababawasan. Pero sa Panginoon, kapag nagbigay po tayo, ang gagawin ng Panginoon, mas dadagdagan pa niya tayo. Ito po yung realidad ng ating pagbibigay. Iniisip po natin, pag nagbigay tayo, na ihanda lang natin yung puso natin mawalan. No, God doesn't want na ihanda mo yung puso mo na mawalan. Gusto ba ni Lord lagi na every Sunday, anak, ihanda mo na yung puso mo na mabawasan yung sweldo? Kung ganun ba yung gusto ni Lord? Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Ang nais po ng Panginoon is ihanda mo, anak, ang puso mo na mas madagdagan pa ang pagpapala mo.
Kaya po tayo nagbibigay. So hindi po ito about sa pinapakawalan po ng ating mga kamay. It's about what enters in our hearts. Actually, yung mga regalo po na natatanggap natin, tulad niya, malapit na naman yung Pasko. Yung mga natatanggap po natin, temporary mga bagay lang yan. Mga tangible things na yan. Nawawala, nasisira, maiiwan din natin yan pag tayo ay nawala, yung mga pera po na yan. Pero yung pag-ibig, yung kabutihan, yung pagiging generous po natin, yung kindness po natin, it all stays. Mga kapatid, hindi po ito nasisira. Pinapakita po sa atin ng Panginoon na ang greatest gift ay hindi po sa mga bagay na tinanggap natin, kung hindi sa mga bagay na binigay at pinakawalan po natin. At ganoon din po ang ginawa ng Panginoon, di ba po, para sa atin. Yung greatest gift po is hindi yung natanggap niya yung ating mga buhay. Hindi yung natanggap niya yung ating pag-ibig para sa Kanya. Ang greatest gift po para sa Panginoon ay yung inalay niya ang buhay para po sa atin. At ganoon din po sa atin. Katulad din po ng Panginoon, we are giving. Pinapakawalan natin ang mga bagay. At yun yung greatest gift po na maibibigay po natin. Di ba po yung babaeng balo po na mababasa po natin sa Luke 21:1-4, di ko na po babasahin. Yung mga mayayaman, ang dami nilang binibigay sa templo, talagang todo donation sila, todo bigay sila. Pero ang napansin ng Panginoong Jesus, di ba po yung babaeng balo, hindi naman yung mga mayayaman na, hindi naman na in awe, kumbaga hindi naman namamangha ang Panginoon sa laki ng binigay ng mga mayayaman. Namangha siya doon sa babaeng balo na 2 kusing na lang meron siya pero binigay pa niya. Bakit? Kasi hindi naman actually pera lang yung binigay ng babaeng balo. Kung hindi binigay ng babaeng balo yung pagtitiwala niya at pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya nga ang pagbibigay hindi po tungkol sa amount ng binibigay po natin, kung hindi sa laman po ng puso po natin. Binigay po ng babaeng balo lahat ng natitirang meron siya. Hindi dahil mayaman siya, kung hindi naniniwala po siyang God is enough. Ikaw, naniniwala ka bang God is enough? Naniniwala ka ba na sapat na ang Panginoon na meron po tayo sa ating buhay? Baka kaya po tayo nag-struggle sa ating pong pagbibigay is hindi dahil wala po tayo, wala tayong maibigay, kulang yung ating maibigay, kundi kulang po talaga yung pagtitiwala natin at paniniwala natin sapat na ang Panginoon. Baka doon talaga tayo nag-struggle. Nag-struggle tayo na magtiwala na kaya tayong tugunan ng Panginoon. So mga kapatid, kaya naman sa pagbibigay po natin sa umagang ito, alalahanin po natin that giving reflects our trust and faith in the Lord. At yung tunay na laman po ng puso po natin. So, ano ba ang tunay na laman ng puso po natin sa umagang ito? Ano bang klaseng pagtitiwala po tayo ang meron tayo sa ating Panginoon? Gaano kalaki ang ititiwala mo sa Panginoon? Gaano kalaki ang kaya mong ibigay sa pagtitiwala sa Panginoon na naniniwala po tayo na sa kahit anong sitwasyon ng ating buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So sana lakihan po natin ang tiwala natin sa Panginoon because God is more than enough. Sige po, ipanalangin, itaas po natin ang ating pong mga ipagkakaloob sa Panginoon. O hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tunay nga na hindi ka tumitingin sa laman ng sobrang ito. Hindi ka tumitingin sa kung magkano, Panginoon, ang aming ihahandog, kundi tumitingin ka sa puso namin sa oras na ito. Kaya nga nawa, masaksihan mo ang aming puso na may sayang naghahandog sa iyo, may buong pagtitiwala sa iyo, Panginoon, na sa kahit anong sitwasyon ng aming buhay, hindi mo kami iiwan at pababayaan kailanman, Panginoon. Ang mga bagay na ito ay pansamantala lamang, mga salapi lamang ito, Panginoon, pero hindi matutumpasan, Panginoon, ang mga bagay na kaya mong ibigay sa aming buhay, Panginoon. Kaya nga karapat-dapat ka sa lahat ng handog na ito, karapat-dapat ka sa lahat ng papuri nito, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, tanggapin mo nga ito, Panginoon, Lord God. Tanggapin mo ito bilang aming pagpapasalamat, pagpapakita, Panginoon, ng aming pag-ibig at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Inaalay namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Minsan pa sa iyo ang papuri, pagdakil at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
ang Panginoon. Masarap po ng panahon ngayon, malamig. Ano po? Masarap matulog. Masarap magkape. Hindi po, tayo po ay dadako po para sa mensahe ng Panginoon. Tayo po ay muli, manalangin, hindi po ng patnubay ng Panginoon. O hallelujah, maraming Diyos, sa umagang ito Lord, ay hingin po namin ang kapayapaan, ang puso at isip ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang salita mo Lord ay malaya pong makakilos sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, at magdala ito Lord ng encouragement, pagpapalakas, pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. At dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga nakatuon sa kanilang mga tahanan, Lord, ay ikaw po ang magbigay sa kanila, Lord, ng focus, Panginoon, upang makamtan din po nila ang mga pagpapalang tulad ng iyong salita sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 5 ways to build yourself in the most holy faith. Yun po yung title. Sabi po ng mga kumpangan, title ng ating mensahe po ng Panginoon sa lahat po. Ang pagpapatibay po ng ating mga sarili ay isang bagay na dapat po nating matutuhan sa ating buhay po. At ang pagpapatatag po ng ating sarili ay dapat po ito ay nakapundasyon doon sa kabanal-banalang pananampalataya natin sa ating Diyos po. Dapat doon po natin matutuhan, pagtibayin, katagin ang ating mga sarili sa ating kabanal-banalang pananampalataya. Yung pinaka the best na pananampalataya mo na may bibigay mo sa Panginoon, yung pinaka the best na pagtitiwala mo na kahit yung buhay mo ay iaalay mo sa Panginoon. Ito po ba yung buhay? Yung buhay natin, ito yung pinakamahalaga sa atin. Kahit kung sinong tao ang napakayaman, kung siya naman ay mayroong karamdaman, ibibigay niya lahat ang kanyang kayamanan upang siya'y gumaling lamang at lumawig ang kanyang buhay. Ganun po kahalaga po yung buhay na bigay sa atin ng Panginoon po. At kung atin daw pong gagawin yung pagpapatatag ng ating pananampalataya, pagpapatatag ng ating mga sarili base doon sa ating kabanal-banalang pananampalataya, ito raw po yung tutulong sa atin upang maka-withstand po tayo, makatagal po tayo, mapagtiisan po natin kung ano yung paparating sa mundo. No? Ito po ay warning na ibinigay ng Panginoong Jesus sa Matthew 24 po, verse 4 to 14. Ano po? Babasahin ko po sa alsali ng bagong Biblia. Meron po kasi paparating po. At marami na po tayo nararanasan mga pangyayari na kung saan ay ira po yung pumapasok na tayo doon sa ganoong panahon na kung saan ay dating na daw po yung sabing pagliliglig sa lahat ng mga bagay na maaring maliglig bago dumating ang Panginoon upang ang matira na hindi maliliglig, yun talaga yung papasok sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa Mateo 24:4-14, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Po, alam niyo po ba yung warning ng Panginoon na mag-ingat daw tayo na hindi tayo mailigaw ng sino man, ay meron pong deception na mangyayari po. Merong deception na nagaganap sa mundong ito ngayon na kung saan ang mga tao ay nawawalan na ng pagtitiwala, wala ng pag-ibig sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako. No? Yun po yung ingatan natin, yung deception na kung saan inilalayo tayo doon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At ang mas tinatanggap ng mga tao ngayon kung ano yung popular na paniniwala ng mga tao, ano yung sinasabi ng kanyang damdamin, ng kanyang puso at isipan. Ano po sabi sa Bible? Patungkol sa puso ng tao, ang puso daw po ng tayo ay maaari tayong madaya. Lalong-lalo na kung tayo po ay hindi po tayo nakatune in lagi sa salita ng Diyos at ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay.
So yun po ang unang warning doon sa Matthew 24, no? Huwag tayong mailigaw ng sino man po. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabing ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Marami daw po ang nangangaral sa pangalan ng Panginoon pero wala po ang katotohanan ng salita ng Diyos doon po. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. No? Pag daw po ang tao ay nangangamba, may mga pagkakataon na maaaring maapektuhan nito ang kanyang pagdidesisyon sa kanyang buhay. No? Kung ikaw ay natatakot sa iyong buhay, wala kang katiyakan, wala kang kasiguruhan, at hindi ka nakalain sa iyong Panginoon, hindi ka nakalain sa Panginoon at sa kanyang banal na Espiritu, maaari kang magkamali sa iyong desisyon sa iyong mga buhay. Maaaring magkamali ka ng basa sa mga nangyayari sa mundo, sa paligid. No? At kapag ito pong nangyayari sa atin, maililigaw po tayo mga kapatid. No po? Mag-ingat po tayo, huwag tayong mangamba. Magkaroon tayo ng kapayapaang nanggagaling sa Panginoon. No? Kapayapaan pang matagalan, hindi kapayapaang bihira sa libutan. Ngayon, masaya ka, maya-maya, malungkot ka na. Hindi po yung kapayapaan galing sa Panginoon. Po, ang kapayapaan galing sa Panginoon ay, ang blessing na galing sa Panginoon ay may kaakibat na kasapatan at meron ding kapayapaan. No? The blessings from the Lord brings wealth and He adds no sorrow to it. Yung po ang sabi sa Book of John. Ano po? At sabi po dito, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Nasaan na kaya yung the big one? Hinihintay po ba natin yung the big one? Po, huwag na po natin hintayin. Sana huwag na siyang matuloy. Po? At kung matuloy man, ay dapat handa tayo. Nung bata pa po ako, ang lindol po laging nangyayari ay tanghaling tapat. Kung kailan mainit ang panahon, sasagsagan ang init, nangyayari po yun. No? Kaya siguro dapat magtanim tayo ng mga puno para kahit pa paano yung global warming ay mabalanse. No po? Hindi masyadong uminit. No? Magkakaroon daw po ng taggutom, lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng matinding paghihirap. Abay, pasimula pa lamang pala yun. Ano po? Pasimula pa lang. Patikim pa lang po pala. Ano po? Kumbaga doon sa mga malapit ng mga anak, no? Si Ate Pearl, no? Ano pa lang, parang kumikirot pa lang siya. Hindi pa talaga yun yung pagdating ng baby, no? Kumikirot pa lang. At pag kumikirot, ang ibig sabihin nun, sumisipa, malapit na. Malapit na yun. Ipanganak yung kaharian ng Panginoon. The baby is coming. Yan, malapit ng... at pag dumating po yun, siyempre matutuwa ang lahat. No? Pag dumating na, lumabas na yung ating hinihintay na yung kaharian ng Diyos, na ipanganak ang isang sanggol, masaya ang lahat. Po. So, ang paghihirap po ay bahagi ng ating buhay. Kristiyano, lalong-lalo pa. Sino po ba sa atin ang tatakot sa mga darating na paghihirap sa mundo? Dapat, pag po nakikita na natin yung mga tanda na pagbabalik ng Panginoon, magalak po tayo. Huwag po tayong matatakot. Lalo pa po tayong lumapit sa Panginoon. Oo, dahil yan po yung magbibigay sa atin ng pag-asa na matagalan po natin yung mga darating na paghihirap na yan. No? At sinasabi mo po sa verse 9 ng chapter 24, ito parang mahirap din, mabigat. Ano? Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin. No? At kayo'y kapuputahan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Subalit ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito po, inad ko lang ito, yung verse 14, yung huling verse ng Matthew 24, dahil napakaganda po. Ano po? Ang magandang balitang ito ng kaharian ay pahahayag sa buong daigdig
bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, pagkatapos ay darating ang wakas. Doon po sa mga nabanggit natin kanina, mga paghihirap na yan, pagsubok, no? Nasa atin po yan kung gusto natin yung magtagal o mapaiksi po natin. No? Para po ma-prolong po natin yung mga paghihirap natin, huwag natin gawin itong nakasulat sa verse 14. Huwag natin ipangaral yung salita ng Diyos. At sigurado magtatagal po yung mga paghihirap na yan. Pero kung gusto po natin mapaikli, yung mga nasabi pong paghihirap na yan, no, kailangan ipangaral daw po natin. Ipangaral po natin yung magandang balita na si Jesus ay namatay, inilibing, muling nabuhay, yun po ang mabuting balita ng kaligtasan. No? At pagkatapos po ay darating ang wakas. No? Dahil ayaw po ng Diyos na napakaraming tao sa ngayon ang wala pa pong pagkakilala sa Panginoon na mapapahamak po. No? Tayo po ba, ginagamit po ba natin ang ating mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon upang maipahayag po natin ang mabuting balita? Po, ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating kalusugan, yung ating salapi, no? Kanina po sinabi sa pagbibigay ay magbigay tayo para sa gawain ng Panginoon upang ang ebanghelyo ay may makarating sa mga bahay-bahay, po, yung mga Bible study ginagamit po. Po. At kapag yun po yung ating ginawa, ay siguradong makakabahagi po tayo doon sa sinasabing pagpapahayag ng mabuting balita. No? Marami po nagpapahayag ng mabuting balita, subalit ilan lamang talaga yung mga talagang legitimate na tagapagpahayag ng mabuting balita. Marami pong mahayo po, pero ang dala nilang balita ay hindi po sa salita ng Panginoon. No? At yun nga po ay nangyayari dahil po sa kapulagang espiritual ng mga tao. Po. Malungkot po. Pero tayo, mapalad po tayo dahil alam po natin, yung pananampalataya po natin ay dalisay, totoo. No po, hindi po categorized bilang mga hiduang pananampalataya. No? Pag sinabi pong hiduang pananampalataya, yung pong mali ang kanilang pananaw, pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo na si Kristo ay tao lamang po. So sa panahon po natin sa kasalukuyan, marami na po tayong, hindi po natin masasabing hindi tayo aware doon sa mga nangyayari sa mundo. No po? Marami na po tayong makikita, mapapanood, kahit po sa social media, na patungkol po sa end of the ages, yung pagwawakas po ng panahon. No? At subalit kailangan po natin maunawaan yung sinabi ng Panginoong Hesus na mga pangyayari na darating at magaganap. Binibigyan po tayo sa aklat ni Jude, no po, ng mga halagang encouragement o pagpapalakas at paalaala upang patatagin po natin yung ating mga sarili sa ating kabaral-baralang pananampalataya upang maharap po natin yung mga darating na mga sinabi po doon sa aklat ng Matthew 24. No po? Narito po yung ilang mga puntos, paraan upang ma-edify po natin ang ating mga sarili unto our holiest faith doon sa ating kabaral-baralang pananampalataya. Ang text po natin ay sa Jude. Ano po? Si Jude po ay kapatid ni Santiago, ni James po, at sila po ay kapatid ng ating Panginoong Jesus. No po? So sa Bible, makikita po natin yung dalawang kapatid sa laman ng ating Panginoong Jesus ay nanampalataya po sa ating Panginoong Jesus. Ano? At yung ikalawa po ay si Jude o si Judas, ano po, na ikalawang nakatala sa Bible na second brother po ni Jesus na nakakilala sa kanya. No? Ang ibig po sabihin ng Jude o ng Judas sa Greek ay sa Hebrew po ay praise, no? Napakaganda po ng ibig sabihin ng salitang Judas, no? Sa panahon po natin ngayon ay pag sinabi Judas, sama po ng
ng dating kasi nagre-reflect doon kay Judas Iscariot. Ano po? Pero ang totoo po na sa ating po mga nagbabasa ng Bible, alam po natin na ang ibig sabihin ng Judas o Jude, ito po yung praise, pagpupuri sa Panginoon. Ano po? Kaya, pinagpala tayo ng Panginoon dahil natutubayan po natin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po? Sige po tayo po ito ngayon at babasahin po natin yung aklat ng Jude. Gusto ko po tumayo tayo para po pukawin yung ating mga nalalabigang puso at damdamin at makimainit po tayo sa gawain ng Panginoon. Jude 1:17 hanggang 22. Ang salin pong babasahin natin ay salin ng Mabuting Balita, Biblia. Jude 1:17 to 22 o Judas 1:17-22. Mga babala at mga payo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo noon pa'y sinabi na nila sa inyo. Sa huling panahon, may lilitaw ng mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga mundo, at wala sa kanila ang Espiritu o ang Espiritu Santo. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanan-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos upang habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Verse 22, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot, kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Tuloy ko po sa 24, sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula panahong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So binasa po natin yung ating text sa Jude 1:17-22 dahil doon po natin kukunin yung ating pong pag-aaralan. Ano po? Na ilang mga paraan upang ating pong mapatatag ang ating mga sarili sa ating kabanal-banalang pananampalataya. No? Napakahalaga po kasi ng edification ng ating buhay, ng ating sarili. At ang pinakamabisa pong paraan upang ma-edify po natin, mapatatag po natin ang ating mga sarili ay kung nasaan yung ating pagtitiwala. Kung ano yung ating mahalagang pinangahawakan, pinakamahalagang pinangahawakan sa ating buhay. At yun po yung ating pananampalataya sa Panginoon o ang Panginoon. Ano nga po kasi ng bagay na tinatangkilik po natin sa ngayon, sa kasalukuyan, maging yaman ay pamilya, malaking bahay, magandang kotse, magandang trabaho, malaking sweldo, yan po ay hindi po pangmatagalan. Yan po ay panandalian lamang. At ang mga bagay daw po na spiritual, sabi po sa Bible, ito yung mga bagay na panghabang panahon o nagtatagal po. So, ang unang po, tingnan po natin yung unang paraan. Paano po natin mapapatatag ang ating mga sarili sa ating kabanal-banalang pananampalataya. Unang-una po, manalangin daw po tayo lagi sa Espiritu. Po. Sabi po dun sa Jude 20, kasalin po ng bagong Biblia, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu.
Malaki po kasi ang benefits o nagagawa ng pananalangin sa tulong ng banal na Espiritu sa ating mga buhay upang tayo po ay maging matatag sa ating pananampalataya. Kapag hindi daw po natin alam, unang-una, kapag hindi natin alam kung ano yung dapat natin ipanalangin o kung paano tayo mananalangin, tutulungan daw po tayo ng banal na Espiritu na manalangin. Ano po? Siya po ang tutulong sa ating manalangin, hindi po madalas o karaniwan na sa mga lingwaheng nauunawaan po natin. No? Para sa ating mga pangailangan, kahit hindi po natin alam yung mga bagay na dapat nating panalangin. At meron po isang halimbawa ako dito sa inyo ay isang minister ng Panginoon. Siya po ay may sikular na hanap buhay, nagtatrabaho, no? Tapos pagdating ng hapon, siya po ay nagtuturo pa ng salita ng Diyos, no po? Ay may mga pagkakataon daw po, wala na siyang time na magbasa ng word. Wala na siyang time na i-review o mag-aral kung ano yung kanyang ituturo. Ano po, alam niyo po kung anong ginagawa niya? Nag-i-speaking in tongues lang po siya, magdaway po sa gawain. At pagdating po doon sa gawain, ay tuloy-tuloy po yung kanyang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Yan po isang halimbawa ng pananalangin sa banal na Espiritu. Yung pagsasalita ng strange tongue, yung pananalangin. Meron din po isang pangyayari na na-share ko na rin po dito sa inyo, nagmamaneho siya. Po, sa abroad po, nagmamaneho siya. Patotoo ng isang Kristiyano. Sa abroad po, napakaganda ng kalsada. Tapos yung mga sasakyan, mga magaganda yung sasakyan. So mabilis po yung takbo niya. Naramdaman po niya, nagsisikip yung kanyang dibdib. Alam niyo po ang ginawa niya, stroke na po pala. No? So ang ginawa niya, nag-speaking in tongues po siya. At alam niyo po nangyari sa kanya, nakauwi po siya ng bahay na hindi po siya na-aksidente sa kanyang pagmamaneho. Imagine niyo po, napakabibilis ng sasakyan. Sa Saudi po kasi, walang speed limit. No? Pagka bumili ka ng sasakyan, lalo na kung Arab ka, ay ang unang-una nilang nire-require doon sa ticket nila sasakyan, yung fuel ng sasakyan na yan, gusto nila sagad. Walang limitasyon. Pag inapakan yung silinyador, ibibigay ng engine yung talagang kung ano yung gusto mo na nabilis. No? So mabibilis po ang sasakyan doon. No? Pero imagine niyo po na sa mga ganong pagkakataon, ang Panginoon ay tutulungan po tayo through prayer po, mga kapatid. No? Sa pananalangin, no? Ay bibigyan tayo ng Panginoon ng pag-iingat, ng kalakasan, upang mabata po natin yung mga darating o yung mga pagsubok na kinakaharap po natin. Ano mang pagkakataon po, ano mang oras, panahon sa ating buhay po, na kapag tayo ay tumawag sa Panginoon, sabi niya, ang lahat ng tatawag sa Panginoon ay kanyang ililigtas. Po. So yan po yung isang privilege natin sa Panginoon, na tayo po ay anak ng Diyos, na ang Diyos po hindi niya i-withhold yung mga bagay na deserve po natin bilang kanyang mga anak. Pag-iingat, provisyon, kagalingan, kapatawaran ng kasalanan, lahat po yan mga kapatid, dahil ang Diyos po ay mayaman sa lahat po ng tumatawag sa Kanya. Sabi po ito sa Roma 8:26-27, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ito nga po, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ang nararapat, no? Ngunit ang Espiritu mismo ang namamakita na may daing na hindi maipahayag. No? Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan ng may daing na hindi maipahayag. Nung si Bishop ay nabubuhay pa, sa mga downwatch po namin, may mga pagkakataon na siya po yung nagpe-pray. No? Siguro lahat po tayo naranasan na yun, na may mga times po na si Bishop dumadaing lang siya, umuungol lang.
Oo. So naalala ko po si Bishop nung makita ko yung verse na to, no? Yung mga pagkakataon noon na nagdodomas pa tayo dun sa ating lumang church doon sa Subic, no? So, yun pala yung isang tulong ng Diyos sa atin, na kahit dumaing lang tayo sa Panginoon, hindi natin alam yung eksaktong salita na dapat natin sambitin ng mga oras na yun na tayo mananalangin. Ang Diyos ay naunawaan ng Espiritu kung ano yung nais natin na iparating natin sa Kanya, sa Panginoon, para sa ating mga pangailangan. Yung po ang mga ilang halimbawa ng pananalangin sa Espiritu. O may mga pagkakataon din naman na sa pagbabasa po natin ng Biblia, verse na po tayo, may ginagawa ka, bigla na lang may ipapahayag sa iyo ang Panginoon. Meron siyang ipapaalala sa iyo, no? Ako po madalas po mangyari sa akin yan. Kaya tingnan niyo po yung puro verse. Yung ating mga GC. Pagka ganun po kasi ako, kasi yung isa kasi binabalikan ko, andun lang, malapit siyang, madali po siyang ma-retrieve pagka nasa cellphone po. So, samantalayin po natin yung mga pagkakataong gano'n na hanggat ang Panginoon po ay nandiyan pa. Kasi darating po ang oras, mga kapatid, na kahit na naisin po natin na manalangin, maniniwala po ba kayo na darating ang panahon na ang Holy Spirit po ay aalis po sa mundo. Lalo na po pagka dumating na yung time na talagang mabigat na po ang labanan ng mabuti at masama. Mawawala na po, aalis na po yung Holy Spirit, no? Dahil nandito na yung Antichrist. Kayo po ba naniniwala doon? Na siguro yung sinasabing kapag naiwanan ka na, pero ako, sa aking palagay po, bagamat ayoko namang mangyari sa akin yun, na ang paniwala ko, hanggang may buhay ka, may pag-asa. Hanggang nabubuhay ka, at kaya mong piliin, kung kaya mong piliin ng Panginoon, makilalanin at pagtiwalain sa iyong buhay, ikaw ay maliligtas, no? Kasi nakakatakot po yun, no? Na darating ang panahon na kahit ang mga tao ay hanapin nila ang Panginoon, napakahirap na mangyari dahil nandiyan na yung mga pagsubok na mangyayari sa mundo, yung darating po sa mundo. Gaya nga po sinabi kanina, yung mga lindol na yan, gutom, sakit, patingin pa lang po yan sa atin. Wala pa po yan doon sa talagang mangyayaring kahirapan sa mundo. May 3 stage daw po yung paghihirap na darating sa mundo, no? Yung First World War, doon po yung unang-una, yung mga World War na nangyari. So nandoon pa lang daw po tayo sa level 1 ng paghihirap sa mundo na yan. Wala pa doon tayo sa level 2 at saka yung last yung level 3, no? So imagine po natin ay on the way tayo sa level 2, no po? So nakikita na po natin yung mga paparating na mangyayari sa mundo ngayon, no po? Kaya dapat po ay magtiwala tayo ng lubusan po sa Panginoon, ano po? Lagi po tayong manalangin sa banal na Espiritu. Meron po sinabi sa Bible na manalangin kayo ng walang patid. No po? May nadinig po akong teaching na ang panalangin pala ng walang patid ay yung hindi matatapos yung kalahating oras na ikaw ay nakapag-pray. Pero hindi rin matatapos yung kalahating oras na hindi ka nagpe-pray. Yung po palang ibig sabihin ng prayer without ceasing, no? Na hindi ka nawawala sa diwa ng pananalangin. Ano man yung ginagawa mo, ikaw ay laging naka-tune in ka sa presence ng Panginoon, no? So kung ikaw ay nagluluto, dahil ikaw ay nagpe-pray, hindi masusunog yung sinahin mo. Hindi ka masusunugan ng niluluto mo. Kasi lagi kang naka-align sa Panginoon, no? Yung isip mo at yung espiritu mo ay lagi po nasa presence ng Panginoon, no? Praise God. So yun po, ang Espiritu daw ay tutulungan tayo, siya yung namamagitan sa atin, ano po? Para tayo ay makapanalangin sa
pamamagitan ng mga daing na hindi maipahayag ng ating mga sarili. Ikalawa po na paraan upang patatagpo natin ang ating mga sarili, no? Sa ating pananampalataya, magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Po, sabi po dun sa Jude 1:21, ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos, na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. No? Ingatan daw po natin ang ating mga sarili sa pag-ibig ng Diyos. No? Paano po natin gagawin ito? Maingatan ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos. Ano po? Ano man po yung dumarating na problema sa buhay po natin, ano man pagsubok sa atin, huwag natin kalilimutan na ang Diyos po ang nagmahal sa atin. Iniyari niya, nagsakripisyo siya para sa atin. At tayo po ganun din, na kapag dumarating po yung mga time na hinihingi yung ating pag-ibig, pagmamahal, pag-unawa ng kapwa po natin, ng sitwasyon, mga pangyayari sa ating buhay, ipagkait po natin yun ipagkaloob po natin yun sa ating kapwa. No? Yung po ang ibig sabihin, ingatan natin, kasi pag nag-react po tayo ng baligtad, halimbawa po ito sa mga persecution, paano tayo mag-react po yung mga anak ng Diyos, yung mga paninira sa atin, no? Paano ka mag-react doon bilang isang Kristiyano? Dapat umiral po sa atin yung pangunawa at pagmamahal. Kasi yung mga tao gumagawa nun, wala po sila pagkakakilala sa Panginoon. No? Hindi po gagawin yun ng isang taong ikaw ay sisiraan, ikaw ay gagawa ng masama, kung siya ay nakakilala sa Panginoon. So, nasa sa atin po yung ating kung paano natin i-handle yung mga ganong pangyayari na mayroong pangunawa. No? Ingatan po natin yung ating mga sarili, lalo-lalo na po sa social media. Napakadaling malaman ang iyong damdamin sa mga salitang binibitiwan mo sa ibang tao. Kahapon may nasaksihan po ako na Kristiyano po. Kristiyano siya. Kasama natin sa church. Pero doon parang siya magsalita. Talagang parang yung walang pinagkaiba doon sa walang pag-akilala sa Panginoon. No? So, Pasus Mariosep na lang. So, hindi mo lang Sus Mariosep. Tataka na lang po ako. Siguro, ano lang, yung kapatid ay talagang overwhelmed siya sa buhay. Maraming naiintindihan na po. Maraming utang na hindi na mabayaran. May mga business po, dapat huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Huwag tayo magpa-utang. Hindi naman po. No? Basta, magpakatalino po tayo, mga kapatid. Ingatan natin ang ating mga sarili. No? Hintayin natin na ang Panginoon ay darating. Ang habag ng Diyos sa ating buhay. Di po ba ang habag ng Diyos? Araw-araw nandyan. Sabi po sa Bible, bawat umaga, ang katapatan ng Diyos ay naririyan. Tayo nagigising pa. Marami natutulog, hindi na nagigising. Tayo binibigyan pa ng buhay upang ating mayakat, mahagan yung ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga apo, yung ating mga anak, mapagluto, mapadama natin yung ating pag-ibig sa kanila. No? At ang ating pong inaasam sa ating buhay, yung buhay na walang hanggan nakapiling ang Panginoon. Sa Kawikaan 3:5 po, pinaalalahanan po tayo na sa Panginoon po tayo magtiwala, buong puso, no? Huwag daw po tayong mananalig sa ating sariling mga pangunawa. Kaya lang po natin samahan ang pagtitiwala at palagi ang debosyon sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aaral ng kanyang salita, no? At pagsasabuhay, dahil dito po natin mapapatunayan na ang Diyos talaga ay tapat sa kanyang mga salita. No? Makikita po natin na kapag tinupad po natin yung mga sinasabi ng Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng pagpapala na hindi po matutumbasan ang anumang bagay sa mundong ito. Pagpapala, merong kapayapaan, merong kagalakan sa iyong relasyon sa Panginoon po. At sabi po dun sa Roma 12:2, no? Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito,
kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasesya at lubos na kalooban ng Diyos. So, yung po salitang sanlibutan doon sa Romans 12, ito daw po ay ion sa salitang Grego. Po, nasa PowerPoint ba? Yung sanlibutan po ay ion na ibig sabihin po ay period of time. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa period of time na kung saan ay maobserbahan po natin ang ugali at pamumuhay ng mga tao. Po, sa pamumuhay po ng mga tao, sa ugali ng mga tao, makikita po natin, pasasalamin po natin kung ano yung kanilang spiritual na level sa kanilang buhay pananampalataya. No? So, ang mga tao po ngayon ay abala sa maraming bagay. Po, napapagalang katawan, ang isipan, sa kabuhay, sa pamumuhay, at marami pong mga tao ngayon ay materialistic na lang po, no? Materialism po ang gumagana ang pamumuhay ng tao ngayon. Masaya kapag meron ka ng mga gusto mo, lalo na kung ikaw ay nananagana sa mga bagay ng mundo ito, no? Doon po ngayon ang pananaw ng tao. Kung baga sa yun ang takbo ng panahon ngayon. Yun ang yun ang uso sa panahon ngayon. Po, na ikaw ay meron ka ng lahat ng bagay na gusto mo. No? Pero yun po ay winawarningan tayo ng Panginoon sa mga bagay. Huwag daw po tayong makiuso, huwag tayong makisama sa mga bagay na palasak ngayon sa mundong ito. Po, huwag tayong umayon sa takbo at ugali ng mga tao sa mundong ito sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. At magbago daw po tayo ng pag-iisip. Tayo po ay mga Kristiyano na, tayo ay mga anak ng Diyos, born again na mga sinasabi, no? Dahil kung tayo po ay hindi tayo makikiayon sa takbo ng mundong ito, madali po natin mapuprove, mapapatunayan kung ano ba talaga yung mabuti. Ano ba talaga yung kaibahan ng mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. No? So, napakalaga po ng pagbabago ng ating isipan. Huwag tayong makiayon. Huwag tayong makisama sa gawain po ng mundong ito. No po. Ikatlo po, magkaroon ng puso na tulad ng kay Jesus. No? At pagyamanin o lilangin ito sa ating buhay. Sabi po ito sa Jude 1:22-23, at ang iba nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba ay inyong iligtas na agawin ninyo mula sa apoy. Po. Mayroon po tayong gampanin. Ano po? Sabi daw po ay kahabagan natin yung mga nag-aalinlangan. Ano po? Sino ba yung mga nag-aalinlangan? Ito po yung mga hindi alam kung ano yung pipiliin nila. Paniniwalaan nila sa buhay. Ano po? Ang iba ay ligtas at agawin ninyo mula sa apoy. Yung iba ay alam na kita-kita po natin kung ano magiging wakas ng kanilang buhay. Lalo-lalo na pagdating po sa kanilang mga pinaniniwalaan, pananampalataya sa buhay. Kaya sabi po doon, patuloy po natin ipanalangin, no? Kahabagan, ang mga nag-aalinlangan, kahabagan, ipanalangin po natin yung kaligtasan po. Lalo-lalo na po yung ating mga mahal sa buhay, no po. Huwag po natin silang husgahan. Huwag po natin i-condemn kasi po tayo po ay hindi rin kinondemn ng Panginoon, no? Iligtas daw po. Lahat daw po tayo ay niligtas ng Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Sumampalataya sa Kanya po at maligtas. At ito po ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ng pagkakatawan tao ng ating Panginoon Jesucristo. Po. At tayo po mga Kristiyano ay kailangan magkaroon din po ng ganitong uri ng pag-ibig na gagaya sa Panginoon, na mahalin daw po natin ang lahat, no? Walang pagtatagi, ipadama natin sa kanila ang pag-ibig ng Diyos at tayo man ay lumago din po sa pag-ibig.
gaya po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? Sabi po sa Mateo 22:37-40 hanggang 40, sinabi po ng Panginoon doon sa lalaking nais sumubok sa kanya kung ano ang pinakadakilang utos, no? Sabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang Panginoon mo Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So, sa ating pong pakikipag-deal, pakikipagrelasyon sa mga tao na wala pong pagkakilala sa Panginoon, huwag po tayong matakot, mga kapatid, na tayo po ay mahawahan ng karumihan ng mundong ito. Huwag po tayong matakot na tayo po ay ano po ibig sabihin ng mahawahan? Nung kami po yung bahay noon sa jail, pagkatapos namin mag-BS sa jail, meron po kami pinupuntahang pamilya. At napakaraming bata. So yung mga bata po nagmamano sa amin. Meron po kami isang kapatiran kasama roon. Pag kami po yung uuwi na, meron po siya dalang alcohol. Nag-aano po siya, nag-awal alcohol. Naalala ko po siya ng pandemic. Nagkaroon tayo ng mga alcohol dito. No? So yung kapatid, nag-iingat lang naman po siya. No? Nag-iingat lang siya. So, sa spiritual na larangan po, yung pagiging mahawahan ka, ay yung pag-ingatan daw po natin na huwag tayong gumaya, na gawin yung ginagawa nila. Pero dito po sa ating pong punto ng pag-aaral, ay yung parang ito mahawahan sa karumihan, ay yung parang meron kang damdamin na ayaw mong silang lapitan dahil merong pumipigil sa'yo na sila ay hindi mo kauri, hindi mo ka-level. Parang ganun po, no, mga kapatid. Alam ko po, madaling sabihin yun, pero mahirap gawin. Po. Lalo-lalo na kung ang antas ng ating pamumuhay ay hindi tulad nila. Po, na isang po ganun, nagkakaroon ng gano'n, yung pagkakabahagi, pagkakambi-kambi. Kahit po sa loob ng church. Ano po? Hindi nyo napapansin pag po tayo mayroong gathering. Ano po? May grupo-grupo. Ano po? Grupo-grupo. Lalo na hindi naman po against doon. Ano? Yung sabi potluck. Hindi daw po dapat potluck ang tawag doon, dapat pot bless. Kasi po, ang Diyos, tayo po ay binibless, hindi ng luck. No po? Ang Diyos po binibless sa atin. Pagka nangyayari, kaya maganda po yung Budal Fight Kaya lang, nagkaroon ng pandemic. Ano po? Nagkaroon ng pandemic. Sa Budal Fight kasi, kahit wala ka na, nakakain ka. Maganda rin po naman kasi sa Patbless ay nagkakaroon ka ng pagsisikap na ikaw ay may pakita mo na ang Diyos mo ay buhay at nagpapala sa iyong effort sa buhay. Opo. So, balik po tayo dito, baka malayo tayo. Huwag daw po tayo matakot na mahawa sa karumihan ng mundo. Huwag po tayo matakot sa germs, sa mikrobyo. No? Huwag po tayo matakot. Marumi, slum area, ayaw ka sa maputik, malusak, malamok, no? May magkadingi mo dyan, ayaw ko pumunta dyan. Maputik, ayaw ko nung maputik, ayaw ko nung masikip, ayaw ko nung mainit, no? Sa pelikula po, ano? Mahirap po talaga, no? Lalo na po pagdating sa prinsipyo ng paghayo, no? Pero, yun ang utos sa atin ng Panginoon, Huwag daw po tayong matakot na mahawa sa karamihan ng mundo. Ang katakutan po natin ay yung kasalanan ay pumasok sa atin at gawin na rin natin yung ginagawa ng mga tao, no? Pero hanggang hindi po natin hinahayaan pumasok sa atin ang kasalanan, wala po tayong dapat ikatakot. Iingatan po tayo ng Panginoon, mga kapatid, no? Nasabi po sa Bible, Luke 10:19,
lahat ng kapangyarihan ng Diablo ay nasa ilalim na natin. Ano? I have given you power to tread down snakes and scorpions and all the power of the enemy, at nothing can even hurt us. No? Sabi, lahat po ng kapangyarihan ng Diablo ay kaya natin pagtagumpayan dahil sa Panginoon na sa atin ay nagmahal at nag-ari ng kanyang buhay. There is power in the name of Jesus. Amen? May kapangyarihan po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan daw po nating mahalin po natin ang ating banal na Diyos, at sikapin po natin magkaroon tayo ng puso ng tulad ng kay Kristo. Banal, nakabukod, at lubos na nakatalaga para sa kalooban ng Amang nasa langit. No? Kaya po natin yan, mga kapatid, no? Na mahalin po ang Diyos at ang ating kapwa. Sabi po sa John 6:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. No? So, kung ito po ay mandato ng Diyos kay Jesus, ito din po ay mandate ng Diyos para sa atin. No? Ang sabi ng Panginoon ay, occupy until I come. No? Gawin daw po natin yung mga ginagawa niya hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At mapalad daw po yung lingkod, yung alipin na pinagagawa sa kanya ng Panginoon, dahil kung ito'y dumating at nakita niya ito'y ginagawa, siya po ay kasabihan ng Diyos, well done, good and faithful servant, enter into my joy. Yun po yung napakasarap madinig sa Panginoon. Siguro hindi ko na kailangan sabihin yung kabaliktaran. Depart from me, sabi ng Panginoon, doon sa ayaw sumunod. Doon kayo sa lugar na may dilim at may pagnangalit ng ngipin. Napakahirap po na. Mapunta tayo doon sa lugar na madilim at may pagnangalit ng ngipin. No po? Kung saan may mga matinding paghihirap. No? So meron pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Ano po? Gawin po natin, mga kapatid. Number 4 po, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Ito po yung Holy Fear sa Panginoon. Sabi sa Jude 1:23, at ang iba ay inyong kaabagan na may takot. No? Sa ating pong pagnanais na iligtas ang iba sa kasalanan, kailangan pa rin natin maging maingat na baka pati tayo po ay mahulog na rin sa kasalanan. So, ang paghayo po ay dapat po ay laging may prayer, meron po pagka mahigpit yung mga sitwasyon, with fasting pa po yan. No? Prayer and fasting. Napaka-powerful po nun, mga kapatid. No? So, lagi po natin ipanalangin ang iba, no? Habagan ang may takot sa Panginoon. Sabi po sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayo mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Sa halip, pagyamanin ang pagkatakot sa Panginoon sa ating mga puso at isipan. Opo. Sabi po sa Kawikaan 9:10, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay kaunawaan. So, paano po ba tayo magkakaroon ng takot sa Panginoon? Ang nakikita ko po sa ngayong number 1 na paraan upang magkaroon ka ng banal na takot sa Panginoon ay yung pagtitiwala natin, pagdepende po natin sa salita ng Diyos. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay maikukumpara po natin sa bakod. Na ito po ay magpuprotekta sa sino mang nasa loob nito na mahulog sa kapahamakan. Yung salita ng Diyos. Kung ano po ay nakasulat sa salita ng Diyos, huwag po tayong lalabas doon. Dahil kung lalabas po tayo doon sa sinabi ng salita ng Diyos, doon sa revealed Word of God, asahan po natin na sigurado po ang kapahamakan. Kaya napakahalaga po na upang hindi tayo lumampas doon sa salita ng Diyos,
napakahalaga na alam po natin yung Word of God. Kung ang Diablo po alam niya yung Word of God, so much more sa atin mga kapatid. Ano po? Doon sa Matthew 4 at Luke 4, nung nag-uusap po si Jesus at yung Diablo, pareho yung Word of God po yung kanilang kino-quote sa Scripture. So alam po ng devil yung Word of God. No? Si Jesus po, ganun din. Alam din po niya. No? Kaya nagtagumpay ang Panginoon dahil yung Word of God ay ina-apply po niya sa kanyang buhay. So i-apply po natin yung salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag po tayong lalampas doon sa sinasabi ng Bible, yung revelation po sa Bible. Dahil pag lumapos po tayo doon, pride na po yun mga kapatid. At yan po yung downfall ni Satan na sana ay huwag nating maranasan po sa ating buhay po. So, yung fear of the Lord po ay nagmumula doon sa knowledge po natin sa salita ng Panginoon na ina-apply po natin sa ating buhay. Ikalima po, kung paano po natin mapapatatag ang ating mga sarili to our most holy faith, no? Hate sin. Kamuhian po natin yung kasalanan. Sabi po sa Jude 1:23, na inyong kapuutan maging ang damit na nadumisan ng laman, no? Kailangan po nating matutuhang kamuhian ang kasalanan, no? Dahil sa parang ito ay dahil sa parang ito ang Diyos po ay namumuhi, no? Kinamumuhian po ng Diyos ang kasalanan. Kung tayo po ay tagasunod o alagad ni Kristo, kailangan sinapin natin mamuhi sa kasalanan at hamakin ang panandaliang kasiyahan nito, no? Meron pong mangyari sa Bible na kung saan ang Panginoon ay nagalit doon sa temple na ginawang marketplace ng mga tao. Ano po? So, namuhi ang Diyos doon sa kasalanan, pero mahal niya yung mga tao. No? Ganon din po sa atin mga kapatid. Kamuhian natin yung kasalanan, pero mahalin po natin yung kapatid o yung tao na kung saan ay nagkakasala. Ano po? Ganon po ang paraan ng Panginoon sa pagdidil po sa mga tao. No? Love the sinner but hate the sinful. So parang warning po ito mga kapatid sa atin. Ano, kapuutan natin yung maging ang damit na nadumisan ng laman. Doon po sa 2 Corinthians 6:17, wala na po ito doon sa PowerPoint. Ano po? Ang sabi po doon ay meron pong command dito, doon sa 2 Corinthians 6:17, kaya lumayo kayo sa kanila, mumuli kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Doon po sa praise na touch na iwasan ang anumang marumi. No? Paano po ba natin what is touching the unclean? Ano po? Paano po ba natin na-entertain yung marumi sa ating buhay, sa ating pag-iisip? No? Kasi ang instruction ng Panginoon ay touch not the unclean. No? Sa mga pinanonood natin sa social media, sa sine, sa TV, sa pelikula, no? Are we touching the unclean? Po. Lalo-lalo na po pagdating sa mga pelikula. Ano po? Ay rated R na nga, papanoorin mo pa ba yan? Ano po? Yung po ang isang paraan, yung touching the unclean. Ano po? Yung mga kaisipang pumapasok sa ating isipan. Ano po? Yung pride, kayabangan, kataasan, pagmamataas. Ano po? Yan po yung mga bagay na marumi. Yan po yung mga touching the unclean na kung tayo po ay nalilingat sa ating buhay. Ano po? Nakakalimutan po natin na tayo po ay anak ng Diyos. Tayo mga Kristiyano na, ipinanganak ng muli. Dapat wala na pong pagmamataas sa atin. Ano po? Wala na pong mapanghatol na diwa o espiritu. Yan, madaling sabihin po. No? Ayaw mo na maging judgmental. No? Mahirap, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sa tulong ng Diyos, sa tulong ng kanyang banal na espiritu, kaya po natin. May paraan po. Posible po na tayo po ay makasunod sa Panginoon. No? So mag-ingat po tayo mga kapatid. No?
kamuhian po ang kasalanan. Touch not the unclean. Huwag nating subukin ng Panginoon sa buhay po natin. Pag alam na po natin ito ay may panganib para sa atin, huwag na po natin gagawin. Amen po. So yun na po ang mensahe ng Panginoon. Maiksi lang po at nawa ay ito po ay nagsilbing paalala para sa bawat isa po sa atin at magbigay sa atin ng encouragement na makapamuhay ng matatag ayon sa ating kapanagpalataya. Sige po, tayo na natin ito kayo. At muli po tayo maraming sa ating Panginoon. Itong dalangin na ang puso ko na yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Iyak na dahil tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong itig. Hindi kami narapat-dapat, ngunit buhay mo ang iyong inayat. Sa kabila ng lahat, iyong pinagdaan, tinawag mo kami iyong anak. Pag-ibig mo'y sapat sa aming kailanman. Lumalabis, umahaba, kadanda ang loob na sa aming tikas. Iyak ng dahil tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong aking. Iyak ng dahil tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong aking. Kami narapat-dapat, ngunit buhay mo ang iyong inayat. Sa kabila ng lahat, iyong pinagdaan, tinawag mo kami iyong anak. Kami narapat-dapat, ngunit buhay mo ang iyong inayat.
kami iyong kapila ng lahat, iyong pinagkat, inawag mo kami iyong Hallelujah. Maraming Diyos, sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, ay hiling po namin sa iyo, Panginoon, na lagi po kami bigyan, Panginoon, ng isang matalinong pagdidesisyon, Panginoon, sa lahat ng araw ng aming mga buhay, O Diyos, na kami po ay laging umasa sa iyong biyaya, sa iyong mabang, Panginoon, na ang aming po pananampalataya, Panginoon, ay lalong magtumibay sa paglakad ng panahon, lalo na nga po nakita namin, Panginoon, ang matanda ng iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lagay mo po sa aming mga puso, Lord, ang pag-ibig sa mga taong wala po pong pagkakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang aming lakas sa aming buhay, Panginoon, upang maabot, Lord, ang mga mahal namin sa buhay na wala po pong pagkakilala sa iyo, Panginoon. Aming mga kaibigan, Panginoon, at din sa lahat, Lord, ang aming mga sarili, Panginoon. Dahil hindi po namin may babahagi ng anumang bagay na wala sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Lord, ang pagyaman po namin ng aming pananampalataya, ang pagtitiwala sa iyo, sa pamagitan po ng laging pakipagdiig sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. At ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu ay pagkaloob mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Dahil sinabi mo po, Lord, na hindi ka maramot, Panginoon, upang ipagkaloob, Lord, ang inanasan at design ng aming mga puso na makapaglingkod sa iyo. Mahalin ka, Panginoon. Pahalagahan ka ng higit sa buhay po namin, O Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong patuloy, Lord, na pag-iingat, pagkabay po sa bawat isa po sa amin. Gamitin mo nga po, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, bilang at asin at ilaw sa mundong ito, Panginoon, upang ang mga tao ay, Lord, makakilala sa iyo, Panginoon. At salamat, Lord, sa kalakasan at pagkakaloob mo sa amin, Panginoon, sa pagharap po ng mga pagsubok, Panginoon, na dumarating, Lord. Ingatan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Ang lahat ng bagay ay susunod dahil sa iyong kapangyarihan. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. May pasasalamat. Amen, amen, amen. Amen.